Nung nawala yung pork barrel, lalong lumaki ngayon, di ba? O, tapos, hindi tayo magkaintindihan ngayon eh. O, bakit pag grupo nila ang naglagay, insertion yon. Pag grupo nyo, amendment yon. Di ba? So, sabi ko nga, nung bata ako, tinanong ko sa yaya ko, Yaya, bakit pagka nagkakasakit ako, sabi mo, hika? Bakit sa mga kaklase ko sa high school, asthma daw? O, sabi nung yaya ko, kasi mayaman yung mga kaklase mo. Pag mahirap, hika yan. Pag mayaman, asthma yan. So bakit kapag kasi Risa, amendment yan, hindi insertion. O, pag iba, insertion yan. So how can we have a national dialogue kung ganon, di ba? But as far as feasibility and constitutionality, nasa Constitution yon. The only question for us is, are we willing to sacrifice? Now, if we're not, okay lang, let's move on. Oo nga naman. Pag si Risa Hontiveros o yung mga congressman at senador nakaalyado ng administrasyon o ni Marcos, sasabihin amendments yung ginawa nila. Amendments. Kasi si Grace po may insertion din eh, di ba? Pero hindi insertion yung tawag nila, amendments. Pero pag sila Jinggoy Estrada, sila Bongo o yung mga hindi kaalyado ng Marcos administration, sinasabi nila insertion. No, nag-insert umano sila, which is mali. No, pag sila Risa Hontiveros, amendments. Parehas lang din yun eh. Si Drilon, tinanong si Drilon anong kaibahan, sinabi ni Drilon parehas lang yan. No? Yun yung mali. Kung sila makapagsalita, akala mo sila lang yung tama, sila lang karapatan na maging tama, na hindi pwedeng gawing mali ang mga ginagawa nila. Pero pag hindi kaalyado ng mga Marcos, sasabihin agad insertion, nagnakaw. At isa pa, di ba itong si Risa, Liberal Party ito, mortal na kalaban ng mga Marcos. Pero ngayon, sip-sip tae ang mga puta. Sip-sip tae sa administrasyon. Yung kakamping, galit. Galit sa korupsyon. Medyo galit. Galit sila pero ayaw nilang matanggal si Marcos. Kasi nga, Duterte yung papalit. Walang mga paninindigan, mga walang bayag